Madaling sabi, ang pagkakautang ngayon, ang balanse, at ito, inutang ang previous administration. Yung inutang ng ating Pangulo na 2.6, nabayaran na. 2.6 trillion pesos, nabayaran niya agad, nadamay pa yung utang ng previous administration. Kung saan, ang pinakang malaki, panahon ng tatay ni Sara. So anong karapatan ni Sara na magtanong kung saan ginamit yung pera na 16 trillion na pagkakautang ng bansa? Itanong mo kaya sa tatay mo, itanong mo kaya sa barkada mo na si GMA. Kasi hindi man natin na pwedeng itanong kay Pinoy kasi patay na si Pinoy. Itanong mo. Kaya si Sara po, daldal ng daldal na hindi nag-iisip. Kasi nga po, ang nandyan sa kanyang puso, lahat galit. Galit na galit siya sa ating Pangulong Bongbong, sa Marcos administration, na kung tutuusin, dapat magalit siya sa sarili niya kasi siya yung may kasalanan. Hello po mga kababayan, mga tugang, mga manoy, mga manay. Si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So ngayon, pag-usapan natin yung mga mainit na balita ngayon. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, bumalik na sa ating bansa, galing sa official visit, working visit sa Japan sa World Expo 2025. Wala nang pahipahinga. Diretso po sabak sa trabaho. Habang si Sara Duterte, sabi dito sa balita, sa world tour din para magpakalat ng lagim. Yan, BP Sara on global tour to rally sympathy for Duterte. Report ng Philstar. Nag-iikot sa iba-ibang bansa para mag-rally. To rally support sa kanyang tatay pang personal. Makikita ninyo mga kababayan ang kontrast ng dalawang pinakang matataas na leader natin. Yung ating Pangulo, trabaho ng trabaho para solusyonan ang mga problema ng ating bansa. Whereas si Sara, ikot ng ikot kung saan saang bansa para manira, para dumagdag pa sa problema. Di ba? Yung isa, tutok doon sa pagsolusyon sa mga problema ng ating bansa. Si Sara, tutok sa paggawa ng problema. Yan ang ating Pangulo. Santo, wala nang pahinga yung ating Pangulo. Live, 57 minutes ago, inspection of the temporary learning spaces, Marawi City, Lanao del Sur. Sabi dito sa report ng Presidential Communications Office, underscoring the administration's commitment to making education more accessible to Filipino youth, President Ferdinand Marcos inspects the temporary learning spaces or TLS at Barangay Sagunsungan in Marawi City, Lanao del Sur ngayong araw na to, June 23, 2025. During his inspection, the President tours the TLS area where classes are in progress across 5 schools, serving around 720 students. This ensures that learners affected by the Marawi SEEDS continue to receive educational support in a safe and functional environment. The Chief Executive also witnesses the installation of a Starlink Internet Unit, a personal donation to provide reliable internet connectivity to students and teachers. Ibig sabihin, at no cost sa ating gobyerno, personal donation niya, yung mga Starlink. Yan donation yon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, personal donation. Ayan tingnan niyo naman ang ating Pangulo. O, diba? Grabe. Hands-on ng ating Pangulong Bongbong. Tine-check niya yung signal ng Starlink para may access sa internet yung mga kabataan, mga pupils. Yan personal donation, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong. A personal donation to provide reliable internet connectivity to students and teachers. In addition, Marcos donates 1 Starlink unit to each of the following schools in remote parts of Marawi City, namely Bangon Elementary School, Bacarat National High School,
Anguyao National High School and Kabasaran Primary School. To further support students, the Office of the President distributes school bags filled with supplies to all TLS enrollees. The TLS is an emergency education initiative launched in the aftermath of the 2017 Marawi siege. It provides makeshift classrooms in areas where school buildings were destroyed or remain inaccessible due to conflict. These learning spaces are constructed using tents, modular structures, or repurposed buildings and are designed to ensure that students can continue the education despite displacement and recovery challenges. Sinupervise mismo ng ating Pangulo yung pag-install ng mga Starlink internet connection, satellite connection. Yan po. May Starlink din kami doon sa malakas ang signal po sa Colossal namin, Colossal Fitness Gym. Kita nyo, napakasipag ng ating Pangulo. Hindi na po siya namamahinga. Immediately after na dumating mula sa Japan, diretso agad sa trabaho mga kababayan. Doon sa Japan, nang pumunta siya sa World Expo 2025, kausap niya yung ilang mga companies. Kasama rito yung Canadivia Corporation na magde-develop po sa Smoky Mountain landfill site para ma-convert yung residual and solid waste into renewable energy and improve mitigation and rehabilitate degraded urban areas. Yan yung meeting ng ating Pangulong Bongbong. Ito yung plano, mga kababayan. Iko-convert sa renewable energy yung mga basura, solid waste sa Smoky Mountain. Yan yung mga kausap na opisyal ng company ng ating Pangulo. Mula dito sa Smoky Mountain, mga kababayan, basura, bundok ng basura, masusolusyonan na po siya, mga kababayan. Magiging kuryente, mga kababayan, siya. Renewable energy. Yan ang plano. Ganyan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hanap siya ng hanap. Gawa siya ng gawa, mga kababayan, ng solusyon sa mga problema natin sa ating bansa. Yan Japanese company, mamumuhunan sa waste-to-energy project sa Maynila. Ganon ang plano. Ito yung pagpunta niya doon sa Philippine Pavilion, mga kababayan, sa Japan. You see? Japan's pavilion, distinguishing feature in a great circle of innumerable wooden planks that visitors can peer in between to glimpse the interior, connecting the outer and the inner through exhibits in architecture, thereby inspiring an understanding of what lies between which part of the pavilion's theme, promoting tourism, mga kababayan. Tingnan ninyo ang ginagawa ng ating Pangulo. Gusto niyang i-promote yung ating bansa para dumami, umunlad ang ating turismo. Yan, mga kababayan, with Lisa Marcos, kasama yung ating mga OFW. So lahat ng pinag-uusapan, mga kababayan, tungkol sa progress, si Sara, tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa kanyang tatay, at tungkol sa kanyang paninira sa ating administrasyon, kay PBBM. Yan ang focus ng kanyang energy. Ito naman, nakipag-meeting yung ating Pangulo sa mga opisyal ng Chunichi Holdings Corporation executives to reaffirm the strategic partnership between the Philippines and Japan in sustainable shipbuilding and industrial development sa Cebu. The meeting highlighted the construction of the first methanol dual-fueled Kamsarmax bulk carrier at Chunichi Heavy Industry Cebu Incorporated, a milestone to the Philippine shipbuilding industry. PBBM lauded the project as a technological breakthrough and a symbol of what the Philippines and Japan can achieve together in advancing cleaner, smarter shipping. Gusto niya na ma-develop na mabuti ang shipbuilding industry dito sa ating bansa. Kasi yung Cebu, mga kababayan, noon pang panahon, kilala siya sa paggawa ng barko. Noon pang panahon pa ng Kastila, mga kababayan, may galleon trade tayo sa Cebu noong panahon ng Kastila. Then, siyempre,
May galleon trade tayo, may repair. Yan o, panahon ng galleon trade mga kababayan sa Cebu. Kaya ito yung tinututukan ng ating Pangulong Bongbong na ma-develop yung shipbuilding industry dito sa ating bansa. Yan sabi diyan, no? The galleon trade in Cebu was a period of Spanish colonial trade primarily between Manila and Acapulco, Mexico that lasted for 250 years from 1565 to 1815. So, ito yung gustong ma-develop ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan po ng pakikipag-usap sa mga investors. Yan po siya, mga kababayan. So, makikita ninyo, lahat para sa pag-unlad ng bagong Pilipinas ang pinagkakaabalahan ng ating Pangulong Bongbong. In kontra, si Sara po, nag-iikot para sa rally, para sa kanyang tatay. At ang masama, sige po ang panira, kanyang pag-iikot. Pati yung San Juanico Bridge natin siniraan. Nairita daw siyang makita yung San Juanico Bridge kung bakit tinawag na tourist spots. Tourist destination. Imagine that. Napaka-toxic mga kababayan itong si Sara Duterte. Yan, sabi dito sa balita, BP Sara on global tour to rally sympathy for Duterte. Sa report po ng Philstar, sabi dito, what is Vice President Sara Duterte's real agenda in Australia? This was among concerns raised by House of Representatives spokesperson Princess Abante as Duterte has seemingly embarked on a global junket for political gain. Sabi ni Princess Abante mga kababayan kahapon, always as an elected official, the time you spend in and out of the country, whether for personal or official reasons, everything should be for the people, not for personal gains, so that the trust, public funds, and mandate given to us by the Filipino people are not wasted, sabi po ni Abante. As critics previously noted, Duterte is seeking political sympathy from overseas Filipino workers for her jailed father, former President Rodrigo Duterte. The older Duterte has filed a motion for interim release to a third-party country currently pending decision from the ICC. You convince the government of Australia, sabi po ni Sara, because Australia is a member of the ICC, to look into the case of President Duterte, the injustice that he is receiving from the ICC. Imagine mga kababayan, ang kanyang pananaw, inustisya sa dating Pangulo, ang pagharap niya sa kasong crimes against humanity. Paano naging injustice yun? Ang injustice po, yung sa mga biktima ng EJK. You are facing justice. The judges of the ICC, para bigyan ng hustisya yung mga biktima. Baliktad yung pananaw mga kababayan ni Sara Duterte. Yung kanyang tatay na perpetrator ng crimes against humanity, yun na ngayon yung biktima ng inhustisya. Paano nangyari yun? Di ba po mga kababayan? At binabaliktad ni Sara. Tapos habang nandun siya, harap yung mga supporters niya mga kababayan, tabay bira sa mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong, pati yung utang ng Pilipinas. Na ang sabi ni Sara, nilubog na daw sa utang yung ating bansa. 16 trilyon na ang utang natin. Saan napunta? Sabi ni Sara Duterte kahapon. Saan napunta? Almost kalahati ng sinasabi mong 16 trilyon. Trilyon pala po. Halos kalahati ang nag-utang yung tatay ninyo. Daldal ng daldal mga kababayan si Sara Duterte. Saan daw ginamit yung 16 trilyon? Yan o. Yung ating Pangulo, ang inutang lang is 2.6 trilyon. Kung saan, nagbayad din siya ng 2.9 trillion debt as of 2025. More than sa amount ng kanyang inutang. Di ba? Ikay Digong, ilan yung inutang mga kababayan? Ayan o, 7.4 trillion ang inutang. Yung ibang amount ng utang natin mga kababayan na kasama sa 16 trillion ngayon, mula pa nung panahon ni Arroyo, 2.4 trillion ang inutang ni Arroyo. Si Aquino, 1.4 trillion. Yung kanyang sinundan, si Pinoy, na presidente. Pero si Digong, yan o,
Sabi dito, the former President Duterte leaves Marcos with 13.4 trillion debt all in all as of June 2022. So namana pa yung 13.4 trillion. Ngayon, nag-utang din yung ating Pangulo ng 2.6 trillion. Pero binayaran niya as of the 2025 ngayon, 2.9 trillion more than sa inutang niya. Madaling sabi, ang pagkakautang ngayon, ang balanse, dati ito inutang ang previous administration. Yung inutang ng ating Pangulo na 2.6, nabayaran na. 2.6 trillion pesos, nabayaran niya agad, nadamay pa yung utang ng previous administration. Kung saan, ang pinakang malaki, panahon ng tatay ni Sara. So anong karapatan ni Sara na magtanong kung saan ginamit yung pera na 16 trillion na pagkakautang ng bansa? Itanong mo kaya sa tatay mo, itanong mo kaya sa barkada mo na si GMA. Kasi hindi man natin na pwedeng itanong kay Pinoy kasi patay na si Pinoy. Itanong mo. Kaya si Sara po, daldal ng daldal na hindi nag-iisip. Kasi nga po, ang nandyan sa kanyang puso, lahat galit. Galit na galit siya sa ating Pangulong Bongbong, sa Marcos administration, na kung tutuusin, dapat magalit siya sa sarili niya. Kasi siya yung may kasalanan. Pamilya niya yung may kasalanan. Sila yung nang-aaway. Sila yung namimirwisyo. Nakita ninyo? Ang tawag niyan dito sa amin, balubagi. Gabos na naman balubagi ngaya. Ang pigigibo ni Sara. Sige sa nangibo ni istorya para manira sa ating Pangulong Bongbong. Alam na alam namin yung istorya po. And we have records. Tulad ng pagkakautang ng ating bansa na ang almost half ng inutang, ang 16 trillion na sinasabi po ninyo, 7 million plus. Trillion plus. Yung tatay ninyo yung nag-utang. Napakalinaw, 7.4 trillion. Kaya sabi ng mga netizen, sabi ni Rolando Kabagi, di na nahiya. Kapalmoks. Sabi ni Mel Baluan, itanong mo kay Mang Kanor. Sabi ni Eli Salde, hirap talaga pag di nagtatrabaho, hindi updated si Inday Garutay. Sabi ni Bitsaida Baysa, puro pera problema mo, bakit may itutulong ka sa mga problema, utang ng bansa, tatay mo, di nagbayad, gala pa more, mukhang pera, you see? Mga pinagdadaldal ni Sara Duterte, lahat nagbabackfire sa kanya, bumubuelta sa kanya lahat. Pagkatapos, mag-survey naman yung Pulse Asia, malamang mataas na naman yung trust rating ni Sara habang walang ginagawa. Diba? Mga kababayan, yung Pulse Asia, malamang nagsasurvey na naman ngayon. Tapos yung isa pa, nakalimutan ko yung isa pang kakamping survey firm. Kaya paniwala tayo sa mga kwento nila. Di ba po? Mga propaganda nila, gawang AI. Yung AI, ginawa ang instrumento para siraan yung ating Pangulo po. Ito pa, mga kababayan, yung sabi niya doon sa Australia. Yung problema natin sa West Philippine Sea, do not make up our entire relations with China. Dapat yan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi dahil hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa. Saan gagamitin yung missile? Tanong ni Sara. Sabi dito, BP Sara says Philippine foreign policy must be friend to all. Ngayon, dahil sa kanyang mga sinabi, biniltahan siya mga kababayan ni dating Congressman Gary Alejano. Sabi ni Gary Alejano, friend to all, apakan mo kami, okay lang, friends pa rin tayo. Bombahin mo kami at itaboy sa sarili naming karagatan, okay lang, friends pa rin tayo ha. Agawin mo ang mga isla at marine resources namin, no problem, loves pa rin kita. Supporter kasi ako ng China at di ng Pilipinas. Vice President lang naman ako dito sa Pinas. You can rely on me. Patama mga kababayan sa mga sinabi ni Sara. Yan ang gusto niyang palabasin. Friend lang, tulad ng ginawa ng kanyang tatay. Nilalamon na tayo, imbes tayo mag-protest, sinabihan pa yung ambasador, pwede na ninyo
Pwede na ninyo anya kaming gawing province? Payag kayo sa gano'n. Tapos, nilait-lait mga kababayan, ni Sara yung San Juanico Bridge. Mas maganda daw yung bridge sa China. Di doon ka mag-presidente, sabi nga natin. Naiirita daw siya pag nakikita niya yung San Juanico Bridge na ginawang may karatula doon, may tarpaulin, na tourist spot. Kung naiirita ka, di huwag kang pumunta doon. Huwag ka nang umuwi dito sa Pilipinas kung naiirita ka. Di ba? Sumama ka na sa tatay mo, dyan sa Dahig, para solve na yung problema ninyo. Hindi na ninyo kailangang manawagan ng bring him home. Kasi imposible yan na mangyari unless na-prove ninyo na not guilty si Tatay Digong ninyo sa crimes against humanity. Di pwede siyang bumalik. Pero yung mga pakikiusap ninyo na pati yung Australian government gusto ninyong istorbuhin, malabo. Kasing labo ng protest ng PDP Laban, gusto magpa-recount. Mamaya ibigay ko sa inyo yung latest na balita. Gustong magpa-manual recount ng PDP Laban kasi sa paniwala, di ba, yun ang sinabi ni Sara, naniniwala sila yung pagpasyal niya dun sa Kuala Lumpur, kausap yung mga OFW yung maisog. Paniwala nila, nanalo yung marami sa kandidato nila sa pagka-senador. Talagang seryoso sila mga kababayan sa paniniwalang yun. Nag-file ng petisyon. Mamaya ibigay ko po sa inyo yung balita. So dito sa sinabi ni Sara, mga kababayan, na dapat kaibigan daw lahat, nag-react yung mga Marcos supporters, yung 31 million movement. Sabi dito, let's break it down. Is Sara Duterte misguided or just unwilling to fight for the Philippines? What she said, yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relations with China. Dapat yan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi dahil hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa. Point number 1, sabi ng mga Marcos loyalists. Let's stay friends. Kahit inaagawan na tayo ng teritoryo or hinaharas ang ating mga Filipino fishermen. China is entering our waters, harassing Filipino fishermen, building our reefs, and claiming what is clearly ours. And your response is, let's not throw in the friendship. Parang ex mo na nangangaliwa na gusto mo pa rin kausapin kasi may pinagsamahan. Napunta sa jowa. Nilapastangan ka ng todo, mga kababayan, di ka papapalag. Kaya sabi po dito sa reaction ng 21 million movement, a real friend respects your boundaries. If they keep crossing the line, they're not a friend. They are a threat. Tama, mga kababayan. Nakakita ka ng kaibigan na kinakamkam yung property mo. Tapos, dapat itrato mo pa rin siya ng maayos. Yung kaibigan mong nilala mo na yung pag-aari mo, binabastos ka araw-araw. So parang siya, binabastos yung ating Pangulo, pinagbantaan ng lahat, wag lang dapat ikaso, wag lang i-impeach ng kanyang mga kaalyado, ng kanyang anak na si Sandro Marcos. Kaya galit siya ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez na kasama sa pinagbantaan. So dapat palampasin lahat yung mga pagbabanta kasi friend nga. Lostayin man ang kaban ng bayan, wag lang yon papanagutin. Walang impeachment dapat sa issue ng confidential funds. Kasi nga, friend, yon mga kababayan ang uri ng mindset ng mga Duterte. Pagkaibigan kahit mali, wala di Pacquiao, tinago nila si Pacquiao. You see? Ang tanungin si Sara kung nasaan si Pacquiao, baka niya nasa langit na. Si Bato, si Bongo, mga kababayan, nagsagawa ng Senate investigation in aid of Kibuloy. Yung agenda pala mga kababayan, na-booking later on. Dahil sa sabi ni Bato, tactical retreat niya muna kayo. Kasi wala man talaga dito eh. Makita niya, nakita ninyo? Yun, napahiya si Bato. Nang mahuli mga kababayan, doon mismo sa compound, nahuli si Pacquiao. Anong ibig sabihin? Pang-cover nila ang intensyon para makatakas
Ililibag si General Torre. Siguradong sigurado si General Torre. Hindi sila umubra. O ngayon, si General Torre, PNP chief na. Pinagtatawanan ni Sara. You see, mga kababayan? Point number 2, sabi dito. Do not take sides daw. Pero yung inaapi, pero tayo yung inaapi at inaagrabyado. This is not a fight between two strangers na dapat mo lang iwasan. This is our sea, our territory, and our people being bullied. And you say, don't take sides. Kanino ba talaga pumapanig si Sara Duterte? Sa Pilipino o sa nananakop? Parang sinampal ka na pero ayaw mong lumaban kasi baka daw magulo. Sorry, but neutrality in the face of abuse is not leadership. It is betrayal. Point number 3, kaibigan mo lahat, kahit yung mga naninira at nagtitake advantage sa'yo. Yes, we want diplomacy, but let's not confuse diplomacy with denial. Diplomacy is standing your ground with respect, not turning a blind eye. Example niya sa para sa totoong buhay lang. You don't keep toxic people in your life just because may pinagsamahan. Kung sinisiraan ka na tapos ayaw mo pa ring alisin sa group chat, that's not peacekeeping. That's pride swallowing your dignity. Point number 4, sabi ng 31 million movement, it's not your fight. Kahit Pilipinas kung mahal na ang niyuyurakan. So what is it then? A fight from another universe? Durog na durog mga kababayan. Paano naging hindi natin laban ito? Parang pati yung ating lupang hinirang na kinakanta lagi, pinalimutan na ni Sara na ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa manlolopig, di ka pasisiil. Huwag ka nang kumanta ng lupang hinirang paganon. Nang tawag ni Bato de la Rosa, senador siya, di alam ang totoong titulo ng ating national anthem, Bayang Magiliw daw. Turuan daw na kumanta dapat yung mga kabataan ng Bayang Magiliw. Paano turuan ng Bayang Magiliw na ikaw nga senador, di mo alam na ang national anthem, ang titulo, hindi man Bayang Magiliw, kundi Lupang Hinirang. Turuan mo muna yung sarili mo. Di ba po, mga kababayan? Pag magkantaan niya kayo Bayang Magiliw, hindi man po Bayang Magiliw. Ang title niya, Lupang Hinirang. Ang Bayang Magiliw, yung unang line. Ignoramos. Mano ka naging senador? Kaya, umupong senator judge, ang ginawa, tumayo ang abogado ni Sara. Kaya iya yung Senado, mga kababayan dito sa mga Duterte senators. So ano anya kung hindi natin laban? A fight from another universe? No, this is our territory. Our food source. In our future as a nation. This is not just about politics. This is about sovereignty, survival, and self-respect. And when a public official says, stay out of it, it's like saying to our Philippine Navy, our Philippine Coast Guard, and Filipino fishermen, kayo na bahala dyan, ayokong makasira ng relasyon sa China. Kawawa talaga, mga babayan, pag si Sara ang naging Pangulo. Pag ganyan ang kanyang paninindigan, mga kababayan. Malamang mawalan tayo ng bansa. Kawawa ang Pilipinas, mabuti siya. Isa siyang half German, pwede siyang umuwi sa Germany. At yung tatay niya, half Chinese, pwedeng tumira sa Beijing. Di ba? Pero tayo yung mga totoong Pilipino, mga kababayan. Si Sara, bumisita nga doon sa mga kamag-anak niya sa Germany. Kasi yung nanay niya, German, lahi ni, magkalahi ni Hitler. German Shepherd. Di ba? Point number 5, sabi rito. Independent foreign policy or China-dependent loyalty. You cannot claim independent foreign policy while clearly tiptoeing around China like they hold your leash.
true independence means standing up for your country, even when it's inconvenient. You don't call yourself strong and independent, then bow down to every whims of China. Final verdict, Sara Duterte is not standing up for the Philippines. She's cheerleading China's bullying. Sara Duterte's position on the West Philippine Sea is not neutral, not patriotic, and definitely not leadership, sabi po ng 31 million movement. It's pro-China. Prep talk disguised as diplomacy. This is not about choosing gulo. This is about choosing the Philippines. Hindi ito chismis na pwede mong iwasan. Ito ay usapin ng bayan, ng dangal, ng kinabukasan ng Pilipinas, ng ating inang bayan. If a leader cannot stand up when we are being stepped on, then maybe she's not leading. And you know what she is really doing. She's babysitting China's ego. And that's not what the Filipino people deserve. Yan ang sabi po ng 31 million movement. Tapos saan daw gagamitin yung missile? Hindi niya maintindihan yung tinatawag na deterrence. Kung hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng deterrence, wala siyang karapatan na maging leader ng ating bansa. Pag-aralan na muna niya ang ibig sabihin ng deterrence. Kasi ang lagi nilang sinasabi, narrative nila, tayo, papalakas tayo ng ating armed forces, nakipag-alyado tayo sa Amerika kasi gusto nating narrative siya ng China kasi. Ayaw kasi ng China, mga kababayan, malakas yung ating defense para madali tayong lusubin. Tapos, ina-accuse tayo ng China na gusto nating pumasok sa gulo. Anong pumasok sa gulo? Kayo ang pumapasok sa gulo. Kami will just defend. Kaya nga, yung aming armed forces is for our defense. May Department of National Defense kami. And every country has the right to defend itself. Kung gusto ninyo, talagang ganun kayo, hindi kayo naniniwala sa deterrence, bakit yung China, develop, modernize ng kanilang defense. O di, lahat ng mga armaments ng mga bansa sa mundo, dapat i-destroy natin. Tama? Kaya lang hindi po pwede po. Kasi ang ugali ng tao, pag hindi ka malakas, hindi ka maganda, lalamunin ka ng mga karatig bansa. Yan ang natura kasi ng tao. Magnasa ng hindi kanya. Nakita ninyo ang gira sa Israel and Iran? Pinagnanasaan ang ipinamana ng Diyos mismo sa Israel. The Holy Land. Pinaginteresan. Napakaliit ng bansa yung Israel. Yung neighboring countries, mga kababayan, the Arab nations and Muslim countries, napakalawak, hindi pa nakontento. Talagang yung ipinamana ng Diyos mismo, napakaliit na lupa. Sa mga Jewish people, yun pa ang yun ang pinag-interesan. Kaya may gulo ngayon. And the Jewish people has that right to defend because pinagbabantaan sila, walang tigil ang pagbabanta na i-wipe out ang Israel from the face of the earth. Imagine that. Kaya pumasok na po yung Amerika. And because sa pagpasok ng Amerika, mga kababayan, yun, pati tayo dito nakikigulo. Pati si Robin Padilla, nag-react na. Sabi ko nga, ayusin mo na ninyo yung gulo from your ranks. Yung mga DDS, nagsisibel war na. Nag-aaway-away na dahil sa kwarta. Makikisali ka pa sa conflict ng Iran at Israel and America. Ginagamit nilang propaganda dito sa issue ng West Philippine Sea. Huwag kami, malinaw ang pag-iisip namin. Mabutit kalyado tayo ng Amerika. We have a mutual defense treaty. And dinemo ng Amerika sa pagbubumba sa 3 nuclear facilities ng Iran that America is the mighty power unmatched by any country in the world. Tama lang yung ating alliance. Kasi, unang-una, yung values natin parihas with the American people. Democracy tayo, with the same values with the Israeli people. Si Muslim, mula sa pagiging Katoliko, nag-Muslim. Bahala din siya. Hindi kumampi siya sa Iran kung gusto niya. Pero tayo po, dapat tayong kumampi sa Amerika, unang-una, ka-mutual defense treaty natin. At sa Israel. Kasi, ang Israel is the chosen people. Kahit hindi kayo maniwala, hindi mababago nang hindi ninyo, with your unbelief, ang katotohanan na ang Israel
The Jewish people is the chosen one ng may likha ng langit at lupa at ng universe. Hindi ninyo mababago yan with your unbelief. Bakit? Pwede ninyong baguhin ang plano ng Diyos? Hindi ninyo kayang baguhin ang plano ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, hindi ninyo baguhin kahit hindi kayo maniwala. Tama po? Tama yung alliance natin. Ang China, ang Russia, ang Iran, ang lahat ng kaaway ng Israel, matutunaw po in the Battle of Armageddon. Kaya tama lang yung ating alliance. Bobo sila, matitira po yung mga naniwala that Israel is the chosen people. Yung naniwala sa ating Panginoong Hesukristo na isang Udyo. Kita ninyo? Our Lord Jesus Christ is a Jew. And He is the only begotten Son and only Savior of the world. Kahit hindi kayo maniwala. O ngayon, dito na tayo mga kababayan. Sinabi ko sa inyo, yung PDP Laban, nag-file po ng petition. Yan report ng ABS-CBN. PDP Laban files a petition at the Supreme Court calling for a manual recount of votes in the senatorial elections amid reports of irregularities in the 2025 national and local election. Bakit sa Supreme Court kayo nag-file? Gusto niyo magpa-recount, dapat sana sa COMELEC kayo nagpa-recount. Di ba? Ayan. Anyway, sabi dito, motion for leave to file supplemental petition for a mandamus call for manual and recount senatorial votes based on Section 31 of Republic Act 9369 vis-a-vis Sections 2110, 234, 235, 236, and 255 of the Omnibus Election Code. Ayan, si Torion, tapos si Bondok, naniniwala siya, nanalo siya. Napakalayo po, pang 33 yata sa ranking. Anyway, si bilang abogado, file din. Kasi sayang naman ang attorney's fee. Si Torion. Gustong ipanolify po. Nullify, prohibit COMELEC Resolution numbers 1106, 11076, etc., etc. For having been issued with grave abuse of discretion amounting to lack of excess of jurisdiction, for being ultra vires acts issued beyond the scope of COMELEC rulemaking authority, and for being in blatant contravention of the letter and ratio. Yan ang prayer nila. That leave be granted for petitions to file the attached supplemental petition for mandamus. Anyway, tingnan na lang natin kung hindi ibasura ng Supreme Court yung petition nila. Gusto magpa-recount po. Grabe po ang paniwala nilang nanalo sila. Ano ba po, mga kababayan? Anyway, marami man silang pambayad po. In kaso i-grant yung recount, magbabayad sila sa pagpa-recount. Milyon-milyon yan po. Yan kung i-grant. Pero sa tingin natin, malabo po. Malamang trust can. Ang kalalagyan itong petition na to sa Supreme Court, mga kababayan. Hintayin na lang natin yung development. Hayaan natin sila sa kanilang hilig mag-file ng petition sa Supreme Court. Pati yung impeachment po, gusto karangin sa Supreme Court. Di ba pa? Nabanggit natin yung impeachment. Hanggang ngayon, hindi pa yata nagpa-file ng answer. Si Sara, sabi rito, BP Sara Duterte has until today, June 23, to answer Senate summons or lost right to reply. Today is the last day for Vice President Sara to answer the writ of summons issued by the Senate Impeachment Court. Otherwise, she loses the right to reply to the charges against her. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Rinald Tungol, the deadliest deadline was June 23, noting how the last day under 10-day period upon receipt fell on a weekend when there was no work at the Senate.
The Philippine Star sought the impeachment court's confirmation whether Duterte's legal team had already filed a pleading over the weekend but has yet to get a response. The Office of the Vice President has not publicly commented on the summons. Busy po si Sara sa global tour para makaipon ng suporta na makauwi na yung kanyang tatay, which is suntok sa buwan. Iba po? Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Good Cheap Berry. Yung Good Cheap Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Ito naman po yung bagong product namin. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by Maritoni Fernandez. Sa mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur. Negosyo niya to, Riz Maravillas. Ang mga health benefits niya po, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa managanap naman po ng mga imported bags, Asios, Eileen Closet po. Yan o. Kita ninyo, mga kababayan. I-search na lang ninyo po yung, yung Eileen Closet. Mag-message kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Nakabase siya po, mga kababayan, sa Amerika. Ayan o. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.